Mali yung pagkabit ko ng shunt. Pakita ko kung saan ako nagkamali. Yung contact, yan, steady ko yung contact ng terminal lug, eto, direct dapat yan doon sa brass na bakal. Nagtatouch yan dapat. Ang mali ko, eto, yung terminal nito, sa bagay brass naman din yung copper, yung mga material, pero still may resistance pa rin yan kahit konti. So yan yung i-eliminate ko later. Dapat ganito yan. Yung terminal tumama doon sa sa bar. Hindi katulad nito. Ito naka-sandwich. Ayan yan yung sinasabi ko. Naka-sandwich yung washer sa isa pang washer. Tapos ito na. Dapat ito direct tatama doon sa bolt na brass. Tapos yung lock washer nasa taas para i-push down. Wala nang washer dito sa baba. Yung washer na nasa baba, ililipat ko dito. Ito, tatanggalin ko rin yung positive. Ayun, papakita ko yung positive ko. Yan, yan ang example na wag nyong gagawin. May washer na sa baba, may washer pa sa taas, tapos naka-sandwich yung tatlong terminal stud, terminal lug. Wag niya yan gagawin. So babaguhin ko yan. Mali yan, mali. Ayan, pinakita ko lang. Ito okay lang. Yan, okay lang. Direct na kumontak. Nandito sa ilalim yung brass. Kasi hindi siya, yung screw niyan hindi naubusan na ako ng brass na nut. Ganito yung screw niyan. Ginamit ko yung tinanggal ko dito. Ayan Tinan mo yung yung terminal lug tumatama dapat doon sa contact na brass. Direct contact dapat, walang in between. Walang nakalagay na naka-sandwich sa kanila. Dapat ganyan. So nagets niya sana. Ayan papalitan ko yan. Kasi napansin ko. Kasi may namamonitor ko siya Ayan Ang sabi dito 27. So 27 yung charging. 23, 24. Tapos ang hinuhugot ko 84 amperes. Babalik niya 24. Ilan si Elejoy? 27. So 5, 6, 7, tatlo. Saan napupunta yung iba? Baka may resistance. Baka merong na namang umaagaw ng ampere. So yun lang. Titignan ko kung baka nga dito, palagay ko eto nga yun ito yun malamang. Yun lang, shinare ko lang. Sabi ko nga, lahat ng mga improvement at mga nagagawa ko sa system ay
ina-upload ko. Mainit na kaya yung rice. So, para mainit na. Para makita rin ng iba na ganun dapat. Ayan, 12 volt po ang system ko. 12 volt, 200 amp hour battery. Chinese inverter yung gamit ko. Hindi na ako magbabanggit ng brand. Hindi naman ako brand conscious. Although may mga magagandang brands talaga, katulad ng Australia, yung Australia inverter ko doon na binigay ng kapatid ko. Australia brand yun, kaya nakalagay, alang naman sirain ko. Pero yung mga iba, hindi ko nababanggitin yung mga brand. Tulad nito, induction, mainit na. Mama, may lulutuin pa ba iba? Ano? Fish? Fish. Jalungjongs. Magpiprito muna. Saan ba ako magpiprito? Ito. Malinis tong oil sa pan. Oo, sa ano yun eh. Sige. Dito na ako magpiprito. Yeah. Lumpia. Sige. Patay mo na mama yung induction. Okay na yung rice. Iano ko lang yung fish. Piprituhin ko. Ako na magpiprito. Yan lang. Balik siya sa 12.9. 26, 13.1. 26 Elejoy. Ang binibigay ni Elejoy. Ayan. Nasa battery monitor ko rin makikita. Going up. Ay, labo. Ayan. Going up, charging 24 amperes. Ayan 13.0. So palagay ko nga ayan di naman nagkakalayo. 25, 24. Yung 1 ampere nasa standby ng inverter kasi syempre nagko-consume si inverter, merong operational standby current and usage tong inverter. So yun lamang guys. Induction, 'di ba? Sobra init today. Ayan ang araw. Grabe init. Check natin kung gaano kainit. Ayan, tirik. Tirik ang init. Grabe. Sobra init. Ayan medyo nag-cool down na yung inverter. Hindi naman siya mainit, warm lang siya. Hindi siya overheated. Nagtataka ako. Yung iba nag-overheat. So, prito naman ngayon. Prito ko yung galunggong. Bye guys! Ayan lang, shinare ko lang. Bye!